Ito guys, meron na naman tayong pasyente. Ngayon, ang problema nito ay blue bay. Napakalakas. Nag-iipon siya ng pressure sa loob ng makina. Pagkatapos ng PureChill 1, ito naman guys yung ating gagawin. Bali ito, malakas ang pressure. So ayan guys, nagkalat na ng langis yung ating makina. So pandarin natin guys para makita natin. Yung sakit nito guys, pagka pinapandar siya, nag-iipon siya ng pressure sa loob ng makina. Ngayon dito lumalabas yung pressure o naghahanap ng malalabasan. Dito guys, tinesting ko, hindi naman barado yung hose. Ito yung nandyan, hindi naman barado. Talagang malakas na talagang pressure niya. So pandarin natin guys. Yun. Ngayon pagka ganyan bagong andar pa lang, wala pa yan. Wala pang lakas ang pressure yan. Yan. Pag pinap pa yan guys, yan lalabas ang, yan talaga malakas ang pressure. Yan guys. Ayan, tinutulak na yung kamay ko. Yan. Yan. Yan yung pressure niya na nag-iipon. Ayan guys, malakas ang ipon yan. Yan. So ngayon, pag pinakpa natin yan, ang pressure niya may ipon sa loob. Ngayon dito naman yan lalabas guys sa ating dipstick. Yan. Grabe lakas. Dito guys, may lumalabas dito kaso hindi naman hindi ganun kasi maliit lang ang lakas dito. Yun. Yan ang lakas ng pressure. Gagawin natin dyan guys, tatanggalin muna natin itong valve cover kung bakit at anong dahilan kung bakit hindi siya nalabas dito sa ating sa printer nito. So yun muna ang gagawin natin, babakasin muna natin ito. Yun, babakbakin na natin yan. Lalo yan dito guys, lalo pa pag uminit pa yan talagang magkakasapang. So yan, pakpak natin yung makina yan, salindirin, nangatagin tayo. So yan guys, no choice talaga tayo kundi baba natin tong cylinder head. Ngayon, pag binakbak natin tong cylinder head, tatanggalin natin mga head bolt, tong rocker arm. Ngayon guys, pag nabakbak na natin yan, dyan natin malalaman kung gastado yung kanyang liner at saka yung kanyang piston. So dyan magkakaalaman yan kung gastado yung piston tapos liner. So pero ang akin dyan malamang yan ay gas-gas ang liner at saka piston. So yan, ay drain ko na yung langis niyan guys, tapos tatanggal ko na yung valve cover. Ngayon tatanggalin natin tong cylinder head. Ang issue ay blue bay na nagkakaroon siya ng pressure sa loob ng makina tapos lumalabas dito sa dipstick. So yan guys, yan ang step na gagawin natin. Baba ang buong cylinder head, G2 engine na KC27 engine. Yan guys, bali head bolt na lang yung tatanggal natin dyan. Natanggal ko na yung ibang mga accessory, konti lang naman ang accessory nito. Ganito guys, pag mag top overhaul ka, konti lang naman pyesa nito, gaya nito, yung mga tube lang kakalasin dito, tapos sa exhaust manifold, tapos yung hose, yun lang naman, tapos sa alternator bracket. Yun ang kagandahan pag magbaba ka ng cylinder head dito, konti lang ang pyesa na kakalasin mo. Yan, cylinder head na lang ang kakalasin natin dyan, o head bolt. Yun ang kagandahan pag ganitong G2, napakaluwag pa gawin pag ginalas mo tong mga upuan. Yan, kaya napakaliwalas niyang gawin, napakaluwag.
yan guys, luwag na natin yung mga head bolt. Tanggalin na lang natin yan. Yung mga yan. Nandyan sa ibabaw. Tapon na lang natin yung mga yan. Nandiyan sa table. Ay, ito pala sa ilalim ng table, oh. Punta ako sa taas, ah. Okay ka. Ito guys, wag niyo pong kakalimutan to. Maliban dito sa mga head bolt. Maliban guys dito sa mga head bolt na to, itong mga tornilyo na to. Maliban po dyan sa mga head bolt na yan, meron pa po dito. Ito guys, itong dalawa na to. Baka akala nyo wala na pong tornilyo dito sa head bolt. Ito po, kasama po yan, yung dalawang yan sa J2 na makina. Yan po ay 10 mm. Yan, kasama po yan. Yan, mahaba po yan, tagot po yan hanggang black. Yun. Then after that, pwede natin iangat yan. Ano natin yan. Yan yung para dito. Okay. Kasama po yan. Ayan guys, tapos iangat na natin tong ating mga arm. Oops. Kailangan sabay yan. At siyempre, titingnan na rin natin kung may tama na yung kanyang mga lagger arm. O kung pantay na, guys. Yan, so okay pa naman siya. Hindi pa siya lubog. Kasi ito yung nagiging isang dahilan guys. Pagka makalansing yung ating ragger arm, akala natin ay kulang sa tune up. Yung pala dito guys ay malalim na. Yung dito sa ano niya, sa ragger arm. Yun po. So ito nga lang, okay naman. Hindi naman siya hindi naman siya malalim. Ito ang nagiging dahilan guys. Sasabihin natin kulang sa tune up. Pagka ito sira na. Pero ito okay naman. So goods yan. Wala tayong gagawin dito. At siyempre titingnan din na natin dito guys kung may mga pulpul na. Yan. So okay pa naman siya. Tapos dito okay pa naman, mababaw pa siya. Okay. So ito yung nagiging mga dahilan kung bakit nagiging maingay yung ating rocker arm o makalansing. Yung push rod na ito. Ganyan yata ang ginamit eh. Talagang hello, yung ginamit niya. Yung ano ba to? Asbestos. Traiban. Asbestos. Big one yan. Kaya ito 20 mil. 20 mil, may tubig. Grabe ang tubig. May tubig pala. May isda yan. May isda yan dyan, may hito yan. Yan guys, hahanapin natin yung problema kung bakit siya nag-blow-by. Ngayon kailangan nating iangat ang ating piston para malaman natin kung may kalog. So gamit lang tayo ng yabi tubo, pampaikot ng sigunyal. Yan. Yun, ikot natin sa dalawang piston, 2 and 3. Yan. Yun guys, ayan, napakalaki ng kalog. Yun, bali yun ang papalitan natin. Ayan guys, bali ang gagawin natin dito ay piston, tapos piston ring. Kasi itong ano niya guys, liner, ay wala naman tama. Ayan, wala pong tama yung kanyang liner. Yun. Ayan, wala ring leg. Ayan guys, ang ating gagawin dyan. Bali, ang dahilan ng pagka-blow-by niya, dahil sa piston, ay malaki na ang clearance. Ayan, napakalaki ng kalog.
Yun. Ayun. Yan ang gagawin natin dyan guys. Bali, ang gagawin natin ay ang dahilan ng pagka-blue-bay niya ay hindi dahil sa liner. Ang liner po guys ay wala namang kayod. Yan, napakaganda ng kanyang liner. So walang problema dyan sa liner. Yung gaya ng in-upload ko nung video na ganito na dito ay nagpalit ako ng liner noon, piston, tapos piston ring. Ito ngayon ang gagawin ko dito guys ay piston lang. Tapos piston ring, yun lang ang gagawin ko rito. Yun lang ang papalitan natin. Ating mga piston. So natanggal na natin yan. Ngayon susukatin natin yung ating piston ring dito sa ating liner. Ito, natanggal na yung liner, sumama na. Yan guys. Yan. Ito na yung ating mga liner, sumama na sa piston. Yan. Ngayon susukatin yan guys, yung ating piston ring dito sa liner. Bali, ito na guys, yung ating piston. Ngayon susukatin din natin to guys, yung ating piston ring dito sa ating liner. Ito sumama na yung kanyang liner sa piston. Yung talong yun. Pero ibabalik pa rin natin yung piston ring liner na yan. Okay. Yun, ito yung number 4. Ayan guys, kung makikita nyo po, yun, malapit na silang, ayan guys, kaya nagdahilan ng blue bay yan guys, ayan, yung kayod na yan, yan ang dahilan ng blue bay. Yun, tapos ito yung liner, babalik na lang natin yan, lilinisin lang natin yan guys, wala naman siyang tama. Ito naman yung number 3 guys. Ayan po, wala pong tama yan yung ating liner. Yun, bali hindi tayo magpapalit dito. Ayan guys, wala po tama yung ating liner dito. Yan, napakakinis. Yun, walang tama. So lahat po yan, walang tama yung mga liner o walang scratches na sinasabi o kayod. Wala po yan guys. Ngayon yung itim na yan, yan lang yung ating lilihain. Yan, napakaganda pa ng kanyang liner. Yun. Tapos ito, susukatin natin yung piston na yan. Yun guys, yung ating yan, ang ganda ng liner nya. Yan. Yan, napakaganda pa ng mga liner nyan. Ito na lang, sukatin natin yung piston ring. Yung gap. Yung second guys, ito yun. Yan. Second. Ito yung oil ring. Yan. Ngayon. Ay po.
Susukatin natin dito yan sa piston. Ito guys yung second. Yan. Sukatin po natin kung okay lang yung kanyang clearance. Malaki na yan guys. Clearance na yan. Yun. So napakalaki na yan. Yung clearance na yan. Yan. Malaki na yan. Ito naman yung first. Yan yung mga clearance niya. Malalaki na guys. So ngayon ang gagawin natin, ito yung piston na papalitan natin dyan. Tapos liner. Itong piston ring guys. Yun lang yung papalitan natin. Piston tapos liner. Yung bearing, yun pa rin yung gagamitin natin kasi okay naman siya. So yun, lilihain lang natin itong mga to. Okay? So yun lang guys. Yung ating, yun ang naging dahilan. Kaya siya nag blow by. Yun. Ang dahilan ng blow by niya. Yun, magpapalit tayo ng piston dito. Gas, piston ring. Ayan guys, ibabalik natin yung mga cap bearing niya. Kailangan guys, hindi magkapalit-palit yung bearing. Kung number 1 man yun, number 1 na bearing dapat ang ibabalik natin. So ito, ang marking ng nandito. Ito, number 3 guys. Yan, may mga marking 1, 2, 3. So kailangan yung cap bearing, may balik mo rin yun dito kasi yun ang nakasiting doon sa ating sigonyal. So ito guys, ang number 3, balik natin yung mga bearing bearing niya. Conrad bearing kung tawagin guys. Kailangan may balik mo pa rin yun. Yan, bali ito guys, babalik lang natin kasi huhugasan pa natin itong mga pyesa na to. Yan. Kailangan may balik yung mga bearing na yun kung saan mang number ang nasa kanya. Ito naman ay number 4 to guys kasi walang marking. Yan, walang tanda, ibig sabihin number 4 to. So hanapin natin dito yung walang tanda. So ito yung guys. Ayan, wala rin siyang tanda o marking, ibig sabihin ito yung number 4. Balik din natin yung bearing ng number 4. Yan, walang tama yung guys yung bearing natin. Hindi pa siya dilaw. So, hindi pa kailangan palitan yan. Pag ito medyo may dilaw na, yun ang pinapalitan guys. Sa mga hindi pa nakaka-alam sa mga ganito, sa mga baguhan. Ito po. Yan, okay lang yan. Normal lang yung ganyan na mayroong guhit. Doon lang naman sa bearing yan. At saka yun na talaga nakapit sa kanya. Hindi na pwedeng baguhin yan. Kung may dilaw, yun ang pinapalitan guys. O malapit nang magtanso. Yun. Ito ay G2 na makina. Yung piston niya.